Yun, what's up mga boss? Welcome back sa channel natin. So, ito yung project Honda Click 125i natin mga bossing. Update ko lang kayo mga bossing, magto 2 years na to sa October. So, papakita ko sa inyo guys, yung mga parts and accessories mga boss na inilagay natin dito sa ating Honda Click 125i. So, itong Honda Click na to mga bossing. So, ang build na to mga bossing, no, pwedeng siyang pamorma at pwedeng pang long ride at pang daily drive mga boss. So, napakasimple mga bossing ng forma natin dito sa Honda Click. Hindi tayo naka magic lowered, hindi tayo naka plus engine support. So ngayon papakita ko sa inyo lahat ng nilagay ko dito sa ating Honda Click 125 para may idea din kayo mga boss kung gusto yung bumili o pagandahin yung mga Honda Click ninyo. So tara, let's go! Okay, dito muna tayo sa mags na inilagay ko. So, ito yung Bomb X mags. Links yung pangalan nito mga bossing. Kaya star mag siya. Ang nilagay kong gulong dito is B-Star Flash. So, ang size ng sa harapan, 7090 by 14. Sa likod naman tayo guys. Itong sa likod is 8090 by 14. So, ito yung itsura ng mags mga boss. Papakita ko din dito sa kabila. Yan, kulay pula nga pala yung napili natin kasi mas gusto ko yung ibang kulay naman kasi sa mga ganitong kulay ng Honda Click guys, ang madalas na pinipili nilang kulay is yung silver. So tayo guys, iniba natin para mas kakaiba yung motor natin. So wala naman tayong sinusunod na concept dito mga bossing. Kung anong gusto lang natin na parts dito sa motor natin o kung anong gusto nating forma, yun lang yung inilalagay natin. So Bomb X mags, Star mags, links mga boss. Yan, napakaganda din naman, okay naman siya. Maganda naman yung design mga bossing. Para sa akin, bagay naman siya dito sa aking Honda Click. Next naman, syempre, flat seat. So, ang inilagay ko, natong flat seat. So, dati guys, pulang-pula to. Ngayon, medyo nag-fade na siya. So, flat seat na siya mga bossing. At ang napili kong kulay dito is pula. Binagay ko lang siya dito sa kulay ng mags. Madami nagsasabi guys na hindi daw bagay, no? Dito sa motor natin. Pero para sa akin, goods naman siya. Sabi ko nga sa inyo mga bossing, kung anong gusto natin pyesa, yun lang yung mga inilalagay natin dito sa motor natin. Hindi natin pwedeng sundan mga bossing, mga comment nila na pangit daw yung kulay na upuan natin kasi tayo naman yung gagamit nito eh. Kung anong gusto natin kulay, yun lang yung ilalagay natin mga boss. Kaya yan, kulay pula siya na natong flat seat. Next naman, syempre, ang legendary na Street King side mirror version 1. So kung mapapansin nyo guys, no, yung mga tornilyo nyo sa likod, medyo iba na talaga yung kulay niya. So upgraded na yung mga bolts nito guys. Ang tawag sa mga bolts na to is titanium bolts. Meron din naman tayong gold bolts nito mga bossing. At ang kagandahan kasi sa mga Street King side mirror, adjustable siya ng 360 degrees. Pwede siya nakaganyan. At yung material na ginamit dito mga bossing is alloy. Kaya masisigurado natin na matibay at pwede to sa lahat ng motorcycle natin. Nakagandahan pa dito guys, no, makakapili ka kung blue lens katulad nito or meron din naman tayong clear lens. Itong blue lens maganda siya kasi meron siyang anti-glare. So nakakatulong to guys, no, kapag malakas yung ilaw ng mga nasa likod natin, yung mga sasakyan, lalo na kapag kagabi, mababawasan mga bossing yung kung masisilaw man tayo. So kaya napakaganda ng blue lens kasi meron siyang anti-glare. At yung handle grip naman natin guys, no, yan, JRP handle grip. Ito, mumurahin lang to. Nasa 100 plus lang to mga boss. Kaya, yan, simpleng-simple lang. Pwede natin siyang palitan kagad kasi mga boss, napaka-affordable lang niya. So, mas maganda siya mga bossing kaysa sa stock kasi ito talagang may detalye sa dito mga bossing. Kapit na kapit talaga siya sa kamay natin. Kaya ito din yung handle grip na napili ko. So, yung mga una kong papakita mga bossing, no, dito muna sa side na to. So, syempre, MT8 pipe mga boss. Ito yung napili kong pipe kasi simpleng-simple lang yung tunog niya. Malutong naman, medyo malakas naman kapag ka talagang binibirit mo yung motor mo. Pero nagustuhan ko dito guys, kapag ka naka-idle ka lang, para lang siyang stock ng napakatahimik. So, syempre guys, para iwas abala na din sa mga madadaanan natin, sa mga kapitbahay, pwede natin parang ipatahimik mga boss itong ating pipe. So, kapag ka binibirit mo siya, dun siya talaga malakas. So, ganda naman yung tayo niya mga bossing dito sa ating Honda Click. So, pati yung emblem niya mga boss, napaka-solid nito. Tapos, nilagyan ko siya ng carbon heat guard mga boss. Yan, napakamura lang din nito mga bossing. Parang budget meal lang naman halos yung mga pyesa na pinaglalagay ko dito sa Honda Click ko. Wala naman talagang mabigat na mamahalin na pyesa mga bossing. Pero para sa akin, all goods na to kasi ito yung sakto sa budget ko. Para iwas dumi na din mga boss, naglagay na din ako ng tire hugger extension dito sa gulong sa likod mga bossing. So ayan, dati kasi yung stock hanggang dito lang. Pero ngayon, abot na siya hanggang likod. Pagka umuulan yung dumi, hindi na napupunta banda dun sa makina natin. So ito guys, napakamura lang din. Tapos napakadaling ilagay mga boss. Dalawang tornilyo lang yan kabilaan. Pwede
pwede mo na ilagay, wala ka nang tatanggalin. Parang ipapatong mo lang siya dun sa kanyang stock na tire hugger. So, naglagay din tayo mga boss ng Arm Premium Radiator Cap. Yan, kulay pula. Madami tayong kulay nito na pwedeng pagpilian. Universal din do, pwede sa mga scooter na may radiator. Tapos meron din tayong radiator neck cover at syempre guys, yung napakagandang radiator cover natin na CNC. Sa detalye niyan mga bossing, no? Talaga namang napaka-solid niyan, boss. Yan, no? Tapos plug and play pa to guys. Talagang ilalagay nyo na lang. At yan, no? Makikita nyo sa malayo, talagang detalyeng-detalye yung radiator cover natin. Dito naman tayo sa passenger footrest. So, ito yung stock nito is goma siya. Pero ngayon, nagpalit na tayo ng CNC. So, meron siyang anti-slip design yan. Makikita niya may mga detalye siya dito. Hindi dudulas yung tsinelas o sapatos, mga boss, ng angkas nyo dito, guys. At yan o, napakaganda niya. Simpleng-simple, parang sumakto siya dito sa radiator cover natin na CNC. At isa pa talaga sa nagustuhan ko dito guys, ito napakaliit lang niya pero napakalaking tulong. Etong Marsh dual hook na inilagay natin dito sa ating Honda Click. So kung mapapansin nyo yung hook natin mga boss, dual na siya tapos kayang magbuhat nito hanggang sa 100 kg. Tapos kapag kay tataas natin siya, pwede siya magstay sa taas para pag may kukunin tayo, hindi tayo mahirapan. So yung stock kasi na hook ng Honda Click, plastic lang siya tapos napakaliit. So, konting-konti lang talaga ay mailalagay mo. Di tulad nito, yan, no? Pati helmet, mga plastic na pinamalengke mo, pwedeng-pwede mo din ilagay dito. At ang isa pa sa pinaka nagustuhan ko talagang inilagay ko dito sa aking Honda Click, etong domino handle switch na may passing light tapos may hazard. So kapag bibili kayo ng Honda Click, wala siyang hazard mga boss, yung importante. So ngayon guys, dahil dito sa switch na to, plug and play lang siya, nagkaroon na ng hazard itong Honda Click natin. Meron pa siyang passing light mga boss. O, di ba? Napakalaking tulong. Halos kamukha lang siya ng stock, ilalagay mo lang, tatanggalin mo yung stock, ilalagay mo itong bago, tapos may hazard ka na, may passing light ka pa. Okay mga boss, tapos na tayo dito sa right side nitong ating Honda Click. So ngayon naman syempre iikutin natin to para makita nyo din guys yung sa kabila. Madami din tayong mga nailagay dito mga boss. At mamaya papakita ko sa inyo yung isa sa pinaka-paborito kong napalitan dito sa ating Honda Click 125i. Yeah! Yun nandito. Okay na ba guys? Goods. Yun, bago ko pa makalimutan, tindig check muna tayo mga boss. Ito, hindi siya naka-magic lowered, hindi tayo naka-engine support, tapos shock lang yung pinalitan natin mga bossing. Yan yung itsura niya guys, oh. So, sasakyan ko siya guys para makita nyo. Okay guys, sasakyan natin, bababa ko siya, tatanggalin ko siya sa pagkaka-center stand. So, ang height ko mga bossing, nasa standard height ng mga Pinoy, nasa 5'5" ako mga boss. So, yan. Flat-footed naman ako dito sa motor natin. So, yun guys, no, hindi siya naka-magic lowered. Binabaan ko lang siya ng konti. Binaba ko ng konti yung shock niya. So, hindi ako nagkakamali, nasa 1.5 inch yun mga boss. Tapos sa likod naman, nagpalit tayo ng RCB shock na 305mm. So, kaya ganito ka-lowered mga bossing yung motor natin. Tapos, yung mga gulong niya guys, hindi na din stock. Mas maliit siya kaysa sa stock. So, yan guys, ito yung itsura ng motor natin kapag ka nakasakay ako mga boss. Medyo lumit na talaga mga bossing itong motor natin. Compare natin dun sa stock na medyo bulky at medyo malaki itong motor. Yan. Ito yung itsura niya mga boss. Ang shock naman na inilagay ko sa likod, itong RCB shock na S-Series 305mm, silver white yung inilagay ko mga boss. So, yan guys, no, kaya ganyan siya kababa. Parang naka-semi-lowered itong motor natin guys. So, yan. Hindi ko lang alam sa view na itong camera natin guys, no, kung makikita nyo talaga yung tindig ngayon na itong Honda Click natin. Pero, yan, 305mm kung gusto nyo bumaba yung mga shock nyo sa likod mga boss. So, ang stock size kasi ng Honda Click is 330mm. So, dahil gusto kong bumaba siya, nag 305mm ako. Naglagay din ako ng HRC emblem dito mga boss. Yan dito sa likod. Naglagay din ako ng air filter drain tube. Ayan. Tapos naglagay tayo ng design dito. Ito guys, hindi naman talaga siya dito. Ito yung Arm Premium Brake Fluid Tank. So brake fluid tank talaga to mga boss sa mga preno. So ngayon ginawa natin siyang design dito sa likod ng Honda Click natin. At para maganda yung airflow nitong ating Honda Click, nagpalit din tayo ng air filter cover with beloscope mga boss. So ayan siya, kapag ka tumutunog to guys, meron siyang sound na parang naka-open throttle body yung vibe mga bossing dito sa air filter cover na to dahil dito sa
telescope niya. So, dagdag design na rin guys. Yan, meron siyang kulay red dito. At maganda yung hatak ng motor mga bossing kapag ka maganda yung kanyang airflow. Tapos, naglagay din tayo ng transparent CVT cover. Ito, meron tayong kulay black at meron din tayong carbon. Kayong bahalang pipili kung ano yung gusto nyo guys. Ayan, no? Diba? Kitang-kita yung pulley natin mga bossing. So, ito yung itsura niya banda dito sa CVT side mga bossing. Okay naman, simpleng-simple ito. Stock pa to mga boss. So, ito siya guys, no? Maganda yung CVT cover na transparent mga boss. Lalo na kapag ka naka-pulley set kayo. Kasi diba kapag ka naka-pulley set, may ibang kulay na yung drive face natin. So, makikita nyo talaga dyan mga bossing. At dagdag detalye na din dito sa motor natin. At siya nga pala guys, no? Meron din tayo dito sa Gedli na arm premium brake hose holder mga boss. Ayan, no? Napaka-solid niyan guys. Simpleng-simple lang oh. Napaka-detalye niyan mga boss. So, marami naman tayong kulay dyan na pwedeng pagpilian. Kayong bahala kung anong gusto ninyo. So, plug and play lang din siya. Lalagay natin yung hose natin dito guys. Tapos, yan. Maganda yung paglalagyan ng hose natin at hindi siya mababakbak at hindi siya masisira. At syempre, hindi natin makakalimutan para safe yung mga signal light natin kasi guys, ano lang yan oh. Para lang siyang plastic. Naglagay tayo ng signal light protector na bakal. So, ayan. Napakamura lang yan. Plug and play. Tapos, bakal talaga siya guys. Matibay. Kaya kahit tamaan yung mga signal light nyo dito, hindi tatamaan yung signal light natin mismo. Itong bakal muna yung tatamaan at hindi mapuputol yung mga signal light natin. Kaya safe na safe yan mga boss. Tuwing tag-ulan mga boss, ginagamit ko itong nabili kong footboard rubber matting. So, kung mapapansin nyo guys, no, medyo madumi na siya. Dito kasi napupunta yung mga dumi na dapat dito sa footboard ko. So, ayan guys, no, parang bago pa. Medyo madumi din pero parang bago pa mga boss itong footboard natin. Dahil dito sa footboard rubber matting. Ito guys, hindi na siya tinotornilyo. Nilalagay na lang siyang ganyan. Diba? Less hassle mga boss. Ang gandahan dito dahil rubber siya, hindi dudulas yung mga tsinelas or yung mga sapatos natin dito. Kaya maganda to mga bossing sa mga Honda Click ninyo, lalo na kung gusto yung ma-maintain yung mga footboard ninyo. May nakalimutan nga pala ako mga boss. Nagpalit din ako na itong brake holder. Yan, kulay red din. Tapos may kasama siya dito sa harapan. Ito naman, brake hose holder siya mga bossing. Galing sa Takimoto. Isang set na siya kapag bibili kayo niyan, pipili kayo ng kulay na gusto ninyo. At dahil nagpalit nga tayo ng Bomb X Mags, kailangan din natin magpalit ng kanyang 260mm big disc mga bossing. Kasi yung stock, ang pagkakalam ko, hindi sakto yung butas niya mga boss. So 4 holes na to kasi yung stock yata kung di ako nagkakamali. Kung naaalala ko pa ng tama, 3 holes lang siya. Kaya ito, bumili na tayo ng 260mm golfer disc. Tapos bibili din tayo syempre ng kanyang bracket para sumakto yung caliper natin mga boss. So ayan guys, ito yung combination ng mags natin tsaka 260mm big disc. Yan, okay naman, maganda naman yung itsura niya. So tingnan natin dito sa medyo malayo. Yan guys, no? Simpleng-simple lang mga bossing. Ngayon naman ito yung sinasabi ko sa inyo mga boss na pinaka-paborito kong nailagay dito sa aking Honda Click 125i, ang Ayoto RGB taillight mga bossing. Yan, ang kagandahan dito guys, no? Tingnan nyo naman, crystal LED light yan mga boss. Ang kagandahan pa dito, pwede natin siyang kontrolin gamit yung cellphone. Pwede tayo mag-back to stock. Kaya meron siyang kulay green, color blue, white, yellow, purple mga boss. Tapos meron siyang custom dito. Kayong bahala kung paano nyo didiskartehan yung mga ilaw na yan. Tapos meron siyang speed, meron siyang brightness. Kasi meron siyang mga flowing lights, mga steady lights, mga running lights. Tapos yung mga mode niya guys, ayan. Napakadami. Pipili kayo kung anong design ng kulay ang gusto ninyo mga boss. Tapos pwede yan. Pwede nyo i-adjust yung speed. Pwede nyo i-adjust yung kanyang brightness mga boss. So, nilawan natin. Yan. Tapos pili pa tayo ng ibang mode. Try natin yung 111. Try din natin yung 130 mode mga boss. Yan. Pili na lang kayo ng kulay guys. Meron din naman tayong mga steady mode dyan. Tapos, yan. Napakaganda, di ba? Pag pipindutin natin yung preno, ganyan yung itsura niya mga boss. Di ba? Napaka-solid guys. Napakaganda guys ng RGB taillight nito galing sa Ayoto. Okay, so yun na guys yung lahat ng nailagay natin na pyesa dito sa ating Honda Click 125i. So para sa akin guys, no, wala pa tayong mabigat na pyesa talaga na inilagay dito or yung mahal na pyesa. Simpleng-simple pa mga bossing. Itong ating Honda Click 125i. Ang nagustuhan ko dito guys, no, kahit mumurahin lang yung mga pyesa na inilagay natin, clean look siya. Tapos ready siya pang long ride, ready pang daily drive. Pwede din pang
forma mga boss. Tapos yung tindigan niya kahit hindi tayo naka-ES, kahit hindi tayo naka-magic lowered, para sa akin, all goods na yung ganitong setup para sa pang araw-araw na motor at pwedeng-pwede na rin siyang pang forma. So, ikot ko kayo mga bossing isang beses pa ito sa motor natin. So, siya nga pala guys, no, magto 2 years na to sa October. Ito ay Honda Click 125 na version 3. Kasi guys, meron na tayong version 4 ngayon na napakaganda din naman. So, ayan, ikutin ko kayo mga bossing. Dito sa banda dito. Yan, no? Simpleng-simple mga boss. Clean look build lang. Kung gusto nyo din ng ganitong setup mga bossing, hindi kayo masyadong mamamahalan sa mga pyesa na pinaglalagay natin kasi sobrang affordable at maganda yung quality. Dito naman sa left side, yan guys. So, pili na lang kayo sa mga pyesa natin kung anong gusto nyo ilagay sa mga motor ninyo. Pero overall mga boss, ayan, ito yung itsura ngayon netong ating project Honda Click 125i na pwedeng-pwede pang daily drive, ready for long drive. Siyempre, ready rin siya mga bossing, pang forma. Kita nyo naman, no? Napaka-solid yan, boss. Sa taillight naman niya, sa lahat ng RGB na inailagay ko, ito yung pinaka-paborito ko mga boss. Ang tawag nila dito, Crystal RGB taillight galing sa Ayoto. Kasi guys, tingnan nyo, at ang nagustuhan ko pa dito, kahit nasa arawan kayo mga bossing, kahit mataas yung sikat ng araw, pag nasa labas yung motor ninyo, talagang kitang-kita pa din yung RGB natin. Napakaliwanag. Tapos plug and play lang din siya. Madali lang siyang ilagay. So, ayan. Ang odo nga pala nito is 4,248 and guys, nagpapa-change oil na nga siya guys, so kailangan na natin palitan yung langis nito. Sa mga naka Honda Click dyan, pwede kayong pumorma ng mga Honda Click ninyo na hindi masyadong mabigat sa bulsa, katulad nitong motor natin mga boss. Nakita nyo naman guys, sobrang simple, sobrang affordable. Makikita nyo lang yung presyo mga boss, di ko na kasi maalala guys yung mga presyo nito, pero super affordable lang yung mga parts and accessories na pinaglalagay natin dito sa motor natin. So yun yung update dito sa ating Honda Click 125i mga bossing. Sana nagustuhan nyo yung video natin at sana na-inspire kayo mag-build mga boss ng mga Honda Click ninyo sa simple build katulad nitong Honda Click ko guys. So, yon sa lahat ng pyesa o mga accessories na nilagay ko dito guys, makikita nyo to dito sa aking description. At kung nasa TikTok naman kayo mga boss, pwede kayong bumisita dito sa aking account para makita nyo lahat sa showcase mga bossing etong mga parts and accessories na pinaglalagay natin dito sa ating Honda Click. So, simple build mga boss, pwedeng pang long ride, ready for daily drive, at syempre guys, pang forma na din. So, Honda Click 125i mga bossing, sana na-inspire kayo dito sa motor natin. Simple build lang, clean build lang. Maraming salamat sa mga nanood. See you sa next vlog mga bossing. Let's go!